Hello mga kabebe, kumusta kayo dyan? Andito na naman ang inyong kumare. Charot! Ayan, habang nanonood tayo ng journey ni Kiel, ang kanyang patuloy na paglaki. Actually, magpa 5 months na po siya, mga kabebe. Ang bilis ng panahon. O diba, ang cute-cute ng ating mga kabebe. At kahit na ako'y pagod, puyat, masigla pa rin tayo. Ay, kailangan talaga yan. Actually, dumadaan naman talaga sa buhay natin yan. Ayan, so enjoy lang natin. At subaybayan nating mabuti ang kanyang paglaki. Nakakatuwa kaya, nakaka-enjoy kayo araw-araw. Nakikita mo, may nadidiscover ka sa kanya. O diba? O kita mo naman kung gaano kakulit yan. Anyway, tuloy natin ang ating chikahan tungkol sa walang kamatayang postpartum na yan. Ito na yung ating topic, part 10, tungkol sa postpartum, guys. At ngayon naman, pag-uusapan natin, paano mo siya i-handle, paano mo siya malalagpasan, paano mo makakayanang i-handle ang postpartum na yan, guys. O diba? So, syempre, mga kabebe, una sa lahat, kailangan mo rin tulungan ng iyong sarili. Palayain mo yung sarili sa stress. Alam ko, pagdadaanan mo talagang stress na yan, kasi yung pagod, yung puyat, patong-patong na stress, financial, lahat na, family problem, self-problem, nagsalpiti ka, naawa ka sarili mo, parang wala ka nang pwedeng gawin sa buhay mo, parang feeling mo nakakulong ka, nakakadena ka, alam mo yun, talagang lahat nararamdaman mo, patong-patong, yan yung nagiging postpartum depression. Nabubulot talaga ako dyan sa postpartum na yan. Ayun, so, kailangan mo lang libangin yung sarili mo kahit papano, diba? Number 1 dyan, nakakatulong, nakausapin mo si baby, kausapin mo yung mga friends mo, family mo, kaibigan mo, manood ka ng mga funny videos. Ay, Diyos ko Lord, at kahit papano, ikaw na rin mismo yung mag-decide sa sarili mo na kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Wag kang masyado magmukmok, wag kang masyado magpaawa sa sarili mo. Kailangan mo maging matatag, matapang. At itutuloy natin ang next video na to, sa next video. Ang topic na to, sa next video, guys.